Magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan ko po sa loob at labas ng bansang Pilipinas. Lalo na po, pinapasalamatan ko po sa gabi ito ang ating kagalang-galang na pastor, si Miss Jackie. Alam niyo po, hindi po ako sanay magsalita sa gitna ng mga tao. Ang alam ko pong gawin ay magtrabaho. Ang sino lang yung isang taong kausap ko, siya lang. Pero yung ganito hindi talaga, lalo ngayon. Nanginginig kaya ang tuhod ko kasi alam ko buong mundo po ang nakapapanood sa akin. At lahat ng sinasabi ko hindi po scripted. Walang script, kung ano lang yung laman ng isip ko at ng puso ko, yun yung sasabihin ko. Maraming pong salamat sa lahat ng mga Pilipino sumusuporta sa amin. Alam ko kahit wala kayo dito ngayon, nasa mga online po kayo, alam ko po ay sumusuporta po kayo sa amin. At lalong higit ko pong pinasalamatan ng Panginoong Diyos na siyang may-ari ng lahat ng yaman sa mundo, ng kalupaan, kalangitan sa ating mga buhay. At higit po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga vloggers natin. Maraming pong salamat. Kayo po ang nagbabantay sa atin, sa amin. Kasi kayo po ang nagbabalita ng tunay. At hindi po kayo bias katulad ng mga mainstream media natin na hindi naman po lahat, pero mga mukhang pera na rin at mga bayaran. At kasali na po sila sa mga magnanakaw. Patawarin niyo po kami, pero yun po yung nararamdaman namin. Yung boses ko po, pasensyahan nyo na po rin kasi mula sa batasan noong September 15, 16, 17 hanggang ngayon, wala po kaming kumpay na matutulog sa lapak. Alam niyo po, OFW po ako ng mahigit 20 years. 22 and a half years po akong OFW. So, ibig sabihin, ang laki-laki po ng ambag ko sa bansang Pilipinas. Hindi lang bitang Pilipino, kung hindi, malaki po ang ambag ko sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya, lahat po tayo ay malaki ang ambag ng Pilipinas, lalo po tayo ang mga Pilipino. Pero ako po ay isang OFW, nag-iisa po ngayon. Ako po ang representante nilang lahat. Nasa ibang bansa ngayon. Kayo pong lahat, andito po ako. Alam ko, nakikita nyo ako, mga mahal kong ka-OFW. Dugong-dugo po ang puso natin. Nagdudulog ko ang puso natin. Hindi natin matanggap kung bakit ginawa nila sa atin to. Tulungan niyo po kami magdasal. Dahil ang iba, sabi nila, natatakot po sila. Alam niyo po, ang dami nagsasabi sa akin, huwag ka pumunta dyan, umuwi ka na dyan. Di ka ba natatakot sa ginagawa mo? Bakit ako matatakot? Pilipino ako. Masyado kong mahal ang bansang to. Nagtiis ako sa ibang bansa para magtrabaho dahil bakit? Wala silang maibigay na magandang trabaho dito sa Pilipinas. Kaya tayo lumalabas sa ibang bansa. Mga professional natin, mga nurses, engineers, mga kung ano-ano, lahat ng mga professional lumalabas ng bansa. Bakit? Ang gobyerno natin ay hindi makakapagbigay na magandang trabaho sa ating mga kababayan, mga professional. O hindi sila makakapagbigay ng magandang sweldo kasi ang nasa isip nila ay pangnanakaw, pangungurakot. Pero ibang-iba yung administrasyon ngayon. 3 taon nakaupo. 3 taong nakaupo. Yung nakaupo si BBM, Mr. President Sir. 3 taon po kayo nakaupo. Binigyan kayo ng mga Pilipinong pagkakataong linisin ang pangalan nyo. Dahil yung tatay mo na traidor at magnanakaw sana. Ikaw, binigyan ka ng mga Pilipino ng pagkakataong linisin ang pangalan ng tatay mo. Pero anong ginawa mo? Binaboy mo patuloy ang tatay mo. Imbis na iahon mo ang inyong pangalan, talagang niyurak-yurakan mo, talagang inublo mo pa sa tae. Sa putik, di lang putik, sa tae talaga. Mas matahol pa tayo. Ang sakit. Itong mga sasabihin ko sa'yo, alam ko mo, konti lang na speaker ngayon pero
Lahatin ko na to. Basta, ako nang representante sa inyong lahat. Kahit ganito ang boses ko, pipilitin ko to. Maipaabot sa buong mundo lahat. Kung ano yung nararamdaman ko at bilang Pilipino, bilang OFW, bilang tao, bilang anak, bilang kapatid, bilang nanay, kaibigan, bilang Pilipino. Hindi nagsasalita, natatakot. Wala na akong kinakatakutan. Bakit? Ba't ako natatakot? Hindi nga ako natatakot sa ibang bansa. Hindi ko bansa yun. Hindi ako Pilipino, hindi nila ako protektado. Natakot tuloy ako sa sarili kong bansa. Ito ang kaisa-isang bansa natin. Tandaan nyo, mga ka-OFW ko, alam ko nakikinig kayo dyan. Nandito ang mga Pilipinos, Pilipinas ang mga pamilya nyo. Sobrang namimiss ko ang Pilipinas. Pero, hindi kayo makaka-uwi kasi walang buhay dito. Bakit walang buhay? Kasi ang gobyerno natin hindi natin inaalagaan. Mabuti pa dyan sa ibang bansa, dyan na lang tayo, dyan na lang. Ako, babalik din ako dyan. Pagkatapos ito, maipababa na, bababain natin ang bababain natin si BBM. Kasi, pinamoy niya ang Pilipinas. Pinamoy niya tayo. Kawawang kawawa, ito pa isang example lang. Pinakamagandang example sa lahat. Ito po ay Liwas ng Bonifacio. Freedom Park, public place. Supposedly, ito po ay may CR. Ito lang pinaka balik-balikin ko kahit araw-arawin kong sasabihin, oras-oras kong sasabihin ko to. Hindi ako magsasawa nang marinig nilang lahat. Dapat may CR tayo dito, public place, Freedom Park. May CR tayong malinis. Hindi mabaho. Kahit may bayad, sanay naman tayo sa bayad. Lahat bayad naman eh. Wala naman libre eh. Sa ibang bansa lang naman may libre at walang bayad at magandang CR. Na kahit sa loob ng CR, pwede ka kumain doon. Sa loob, habang nakaupo ka, kakain ka, okay lang. Kasi ang bango, malinis, presko. Dito, lalapit ka, alam mo, 3 meters pa lang na papunta ka CR, alam mo na CR, baho, dami. Ginawa nila sa Pilipino, ginawa nila tayo. Sakit yung ginawa nila. Sana bigyan kayo ng CR dito. Hindi man kami nagtatagal dito sa lugar na to. Ilang araw lang ako dito kasi wala masiyang magsi-check-in pa ako sa hotel or sa Jollibee para maka-CR. Wala na, sira na ang pantok kasi malayo. So ibig ko sabihin, yun man lang, hindi nila tayo mabigyan. Pero napakayaman ng Pilipinas. Kita nyo yun sa balita? Hindi lang bilyon. Umabot na po sila ng trilyon sa pagnanakaw nila. Sarili, konting siya na hindi kaya abot na 1 milyon. Or sige sabihin natin 1 milyon. Alikabok lang yan. Napakagandang CR na sana. Kasi public place nga ito, di ba? Freedom Park. Hindi nila mabigyan. Dahil inuubos nila sa pagnanakaw. Ubos talaga. Alam nyo ba mga kababayan? Makiisa, makilahok. Kasi bakit? Bawat isa sa atin, ninanakawan po nila tayo. Kahit mula sa bata hanggang nasa baby. Nasa chat pa kayo ng mga nanay ninyo. Ninanakawan na kayo. Kasi lahat mga vitamins at kung ano-ano. May taxes po yan. Nakaw nila lahat yan. Kaya wag tayong magsawa. Magdasal, makiisa, makilahok po. Para marinig po nila ng ating mga hinaing na sobra na. Mawa na sila sa atin. Lalong-lalo na po. Alam natin lahat na napaka-incompetent po sila dyan. Talang bumaba na po sila, hindi po nila alam paano maging Pangulo. Hindi po nila alam paano patakbuhin ang Pilipinas. Hindi po nila alam alagaan ang bawat Pilipino. Kaya maawa po kayo, bumaba po kayo. Nananawagan din po ako. Alam ko nakikita nyo ako ngayon. Nandyan kayo, pinapanood nyo po ako. Lahat ng mga kapulisan natin, mga men in uniform, maraming pong salamat. Napakalaking pasalamat po namin sa inyo dahil binabantayan niyo po kami. Ilang araw na po kami dito. Binabantayan niyo po kami, hindi niyo po kami binababayaan. Marami pong salamat sa pagprotekta. At sana po ay pagpatuloy niyo po protektahan kami at pakita po kayo sa aming layunin dahil ito pong pinaglalaban namin dito ay kasama po kayo. Kasi kahit kayo, ninanakawan nitong mga magnanakaw na to. Lahat tayo. Kayo, yan, lalo na yung mga men in uniform, ninanakawan niya kayo. Kaya huwag niyo silang protektahan. Your duty, your mandate is to protect and serve the Filipino people. Hindi po kayo nandyan para protektahan ang mga buhay
At huwag po tayong mawala ng pag-asa. Isang araw, mauntog po yan siya. Sasabihin na, I will resign. In Jesus' name. Amen. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay! Walang susuko. Tayo ay bansa ng mga bayani. At hindi tayo bansa ng mga magnanakaw. Kaya anong gagawin natin sa mga magnanakaw? Hulog sa Pasig! Napakabait ng Pilipino. Sobrang bait ng mga Pilipino. Mabait, matiisin, lahat tinitiis. Immune na nga eh. Nai-immune na nga tayo sa sobrang kasamaan nila eh. Sobrang na-immune. Kaya tingnan mo, halos wala nang gumagalaw. Kaya na lang, walang gumagalaw ako. Bakit ako nandito? Nagtaka, umiyak yung kapatid ko. Pinuntahan ako dito, umiyak. Nagtanong saan na matutulog tayo dito. Hindi nila akalain na kaya kong gawin yun. Of course, nahihirapan ako. Tingnan niyo boses ko. Wala na akong boses. Kasi tutulog kasi sa lampas. Kahit naman, hindi naman kami. Kahit mahirap tayo, hindi tayo natutulog sa lampas. Lalo naman ako. OFW ako ng mahigit 20 years. Naka-imagine ba kayo matutulog ako dyan? Ilang 2 weeks na. Pero ginagawa ko to para sa bansang Pilipinas. Dahil mahal ko, bansa ko. Para sa atin, bawat isa sa atin, ginagawa ko to. Tapos sabi nila, ala, nasiraan na siya ng utak siguro talaga kasi ba't siya natutulog dyan? Imagine niyo, di ba? Pero masakit sa akin yun. Tiniis ko yun para sa inyo, para sa atin, bawat isa. At hindi ako babalik sa ibang bansa hanggat hindi bababa yung gusto nating pababain. Kaya maawa po kayo, bumaba na po kayo. Maraming salamat po. Mabuhay ang